Actually, katulad nga ng sinabi ko, hindi ko inaasahan na ganun ka-structured, no? Kasi yung unang dalawang testigo natin, talagang they testify to the veracity of the video. Pero itong testimony ni Director Matibag, kanyang ipinakita, pinagtahi niya lahat, no? At napatunayan natin o napatunayan ng kanyang testimonya na merong kailangan niyang tignan ng mas malalim pa. Kailangan ngang suriin yung kumbaga yung criminal intent, yung intent itself to carry out the threats against the president. And ito na FBI Director Melvin Matibag, para po sa mga hindi po nakapanood, no, yung motibo, yung posibleng motibo po ni Sara Duterte kung bakit niya pwedeng maisakatuparan itong pagbabanta na binitawan po niya. Gayun din po yung kanyang kakayahan, no? Ano pong masasabi niyo po dito? Well, sa totoo lang, even ako, hindi ko inasahan na ganun ka-structured, no? Kung makikita mo, yung hindi lang yung masabi na konektado, yung masabi na apektado, di ba? Talagang meron pala silang markers, yung capacity, yung identity. So, nakikita natin na talagang ito'y produkto ng masusing investigasyon at hindi lang pwedeng ipasawalang bahala sana ng ating impeachment court. Ni Sara Duterte para magpatuloy na humawak ng mataas na posisyon. Well, katulad ng paulit-ulit na sinasabi ng ating mga prosecution panel, no? Hindi ito, ang impeachment ay hindi isang criminal proceedings. So, bagamat pinapatunayan, hindi material, hindi ganun kasing material ang elements ng crime, no? Kasi ang tinatanong naman talaga ho natin dito, sabi mo ba, fit ba ang vice presidente na manatili sa kanukulan o pinapakita ba ng mga pangyayari na pwedeng masabi natin na hindi siya fit to stay in office. kung ilang After nito. So we're looking forward to the cross, no? But we're confident, being a competent lawyer himself, that si Director Matibag will be able to stand by his testimony. Kung